Nandito tayo ngayon sa Crescent Moon. Sa Antipolo siya. So yung Crescent Moon, ito yung secret weapon ng mga restaurateur. Dito kami bumibili ng mga ceramic plates. Pwede kang magpasadya, pero pwede rin dito kung ano yung mga available na stock na nila. Pwede kayo tumingin. Ang kagandahan sa Crescent Moon, may restaurant din siya. So habang naghihintay, gusto nyo muna kumain, ganyan. Masarap yung food nila dito. So gagawin namin ngayon, kakain muna kami. Tapos mamimili na kami ng mga pinggan, mga plato and other stuff we need for our new cafe, yung Easter Coffee Club. So yun, tara, kain na muna tayo. Yung mga overrun, ano yan? Yan yung kunwari, may order yung mga restaurant na sobrahan yung paggawa. Kasi syempre, kailangan mo pa sobrahan dahil kung may mabasag, di ba? Binibenta rin nila yon. So, check natin. Ang mag-iingat lang kayo, advice ko sa mga nagtatayo ng restaurant, tignan nyo kung may pangalan ng restaurant. Minsan may pangalan nakauka eh. So, tara, tignan natin. Kung nagpapasadya kayo dito sa kanila, abutin ka ng buwan eh. So, ako, masaya na ako sa overruns or yung mga ready-made na nila. Meron din naman sila. So, yun, dami. Yung itong area na to, 4 kilo to. Di ba? Yes po. Yan. So, si Kuya Ricky nga pala. Hi, Kuya Ricky. Hello po. Yan. So, 4 kilo dito. So, maghanap tayo. Kung may mahanap tayo dito, good. Kung hindi, tingin pa tayo sa ibang area nila, yung mga ready to purchase na. Yan o. Ito yung mga chef sa mga restaurant na nagpapagawa sa kanila. Ang dami o. Puro sikat yan. Diba? Andyan yung Yabu, yung Chanton, si Chef Stefan. No? Lahat yan. Kaya sabi sa inyo, sikat talaga to si Tita Lanel. So yun, no? Kunwari, itong mga to, 200 per kilo lang itong mga to. Inisip ko parang maganda to kasi it's a bit asymmetrical. Hindi siya yung perfect na round. Ang ganda ng bigat nyo. Problema, sa plato yata nito, 1 kilo na eh. Hindi naman siya. Hindi naman. Ayan, ang ganda. Ganda ng design niya. Half kilo? Half kilo isa. Pumulubi ako dito. Check natin. Sige. So, isang pinggan, 100. Oo, 100. Mukhang makakahanap tayo dito ng mas magandang pinggan para sa natin, plating, no? Like ito, may kamahalan nga lang per piece nito nasa 500, pero kagandahan yan, yung alam mong ito talaga yung for sale na nila, yung for retail. Yung kumbaga hindi na ganun ka flawless na siya. No. Well, pag ceramic naman di mo pwede sabihin flawless eh, kasi handmade yan, di naman machine made eh. Pero ang ganda. Ganda. Ito yung mga hinahanap natin. So, check natin ano magagamit natin sa cafe. Muna tayo, gutom na ako. Kasi kikiluin pa naman nila yan. Tapos ito-total pa naman nila yan eh. O yun. Tapos may baka pinapanap pang pieces kay Kuya. Okay, kain muna kami. Guys, ito yung kanilang famous na alagaw. No? Yung alagaw, ito yung dahon na yun, di ba? Yes, sir. Na mismo yung alagaw. Tapos marami siyang toppings, no? Meron ditong mga coconut, may ginger. Ito ate, ano to? Green chili po. Green chili, kibi? Dried shrimp, yes. Dried shrimp, ito naman. Basil? Basil, kamyas. Yes, sir. Kamyas and onion. So ang pagkain nito, parang binabalot mo, tapos create your own. Ito po ate, ano itong sauce na to? That one is a sweet peanut sauce. Sweet peanut sauce. So, ikaw bala, make your own, tapos kain. Very healthy to. Nakaka-cure daw ito naman kung ano ng mga sakit-sakit sa katawan. Wow. Kaya pala siya vanishing. Nawala. Oh. Ayan, ako, konting ginger. Konti lang. Masabi lang ginger. Konting sili. Mahilig ako mag-mix eh. So, para ma-discover yung different flavors. Yung dried shrimp. Dried shrimp, basil. Basil tayo. Ang ganda ng pagka-slice ng basil. Oh. Kamyas. Para may tayo, asim. Parang tayo maasim. Coconut. Umiwas na ako sa raw onion kasi ang raw onion medyo di ko kaya yung flavor. Tapos lalagyan ko ng peanut sauce. I'm guessing manamis-namis to. Yan. So ganito yung pagkain yan pag pupunta kayo ng Crescent Moon Cafe.
Tapos, rinoroll na lang to, di ba? Roll mo na lang. Parang nag-samgyup ka lang eh. Yan. Sarap pa rin. Hindi pa rin nasa niya. Next natin try yung ano, yung kanilang vanishing laksa. I think it has fried rice noodles. Kasi vanishing, nung pag nilagyan mo ng liquid yung fried, lumalambot na ulit. So, nag-vanish siya. I believe this is fish tofu and lobster ball. Yung nasa gitna, piling ko itlog to. Parang kwek-kwek na malaki. Okay, tikim na, tikim. Konting sabaw pa. Kagandahan dito sa Antipolo, karamihan ng restaurant, hindi na nag-aircon. Open air talaga. Kasi presko dito eh. Try muna natin sabaw. Grabe to. First time ko ma-order to dito. Hindi mo na kailangan ng ano, ng mga condiment na kung ano pa. Sarap na yung timpla niya. Usually when you get laksa, it's already very rich and flavorful. Yung may konting tamis, konting alat, konting asim, little bit of spice. Ganda. Sarap ng ano niya. Sarap ng mga flavor. Tapos ito, tingnan natin yung texture naman ng noodles. Panalo. Ang ano, ang crispy pa rin ng vegetables niya. Mahirap yun ha, may ibang tao. Sobrang overcook lagi yung gulay eh. Kaya hindi masyado nalalasap pa. Ito ang galing. Tapos ang rich ng broth niya. I'm sure may konting coconut milk yan. Maybe. I'm not sure. Pero yung flavor niya nalalasahan ko. Yung spice di ka papawisan pero just enough para may kilite. So yun. Sarap. Yun guys. Oh, kain ka na rin. Guys, try ko na rin yung kanilang adlay paella. Parang meron siyang beef. Looks like beef belly. May mushrooms, may squash blossom, may gulay. For those who don't know what adlay is, it is a, in English, Job steers siya. Ito yung sinasabi na panibagong superfood na pwedeng pamalit ng rice, no? Ang Job steers or adlay. Gustong-gusto ko yung texture niya. For me, yung mga nagda-diet dyan, it has a lower sugar content, yung glycemic index, and less calories siya a bit than white rice, no? Kaya gusto ko siya. Okay, try natin to. Alam nyo, I think niluto nila yung beef, slow cook, tapos yung sauce niya manamis-namis. Type ko, parang matamis na asado style. Nagbagay sa kanina. Kanina kinakabahan na ako. Isa ko, ano yung brown sauce na yun? Mukhang matamis. Pero nung trinay ko, parang siyang sweet soy na Asian na inspiration niya. Super bagay din guys. Tapos yung sa texture against the vegetables and the mushroom. Kaya ko busin mag-isa to. Itong malaking platter na to. Yan, kaya no? Guys, so our new cafe, bubuksan namin yan dito sa Antipolo. So of course, if sa Antipolo ka, you want to support the local businesses here. And itong si Crescent Moon kay Tita Lanel Abueva, institution na yan dito sa Antipolo. So if you wanna come here for their pottery classes, they're really good food. Nakita nyo naman yung kinain namin. Check them out online. Google them, Crescent Moon Cafe. Sanremo D8. Sobrang excited kami dito kasi eksaktong tong colorway pinili talaga namin para dito sa cafe eh. Nakikita nyo parang black and bronze siya. Ganda oh. Yan oh. Marami na ba kumukuha ng ganitong color? Marami na rin. Ganda eh. Ganda. Customized eh. Ganda na Yan ang pinakamaganda, pinakabagong model ng Sanremo, yung D8. Dual group head siya. Papakita namin mamaya. Pati yung mga specs, kukwento namin lahat sa inyo maya-maya. So, ayan, i-unbox na muna nila kuya para sa atin. God bless, we're breaking these runs. Life too short to play it on speed run. Only get one, no option to rerun. With Babylon goals, too high to reach them,
natin ng Eureka. Eureka? Ako di ko alam. Hindi, ano, Eureka, parang may naisip kang magandang idea. Parang, uy, Eureka, yan ang sasabihin mo. May natutunan ka na naman ngayon sa akin. Italian daw yung Eureka. Para tayo lang uhula dito, di mo na mag-google lahat. Itong grinder na to kasi, it's one of the latest na kinakarry ng yung Concept Specialist Group. They carry DeLonghi, Sanremo, ito nga Eureka na grinders. Ito yung pinili ng mga partner natin na who's handling the coffee program. Sabi nila maganda yung grind size nito, pinong-pino. Yun naman yung minsan hanap ko sa espresso Pa-pinuhan, pagandahan, at saka uniforman ng labas ng grind. Yung model na kinuha namin is yung W65. Ito yung pinakamura. Hindi ko alam. Hindi, basta ito yung pinili nga na model ng namin, ng mga coffee program, experts natin, yung ating yung mga magiging head ng barista program natin. Grind by weight siya. Grind by weight. Oh, maganda yun kung grind by weight to Once na kunyari, sir. Programmable. Yes po, programmable. Once na nag-set ka ng 18 grams, automatic 18 grams siya. Uy, sobrang okay yun. At least, di mo na kailangan i-weigh kada lagay. So, kung grind pa... Once na mag-weigh ka ng grind weight mo, sir, check ka lang ng once, automatic tuloy-tuloy na 18 grams tayo stable na. Sobrang convenient yun. Kasi ako sa bahay, single dose ako. Yung every time mag-weigh ako, every time gagawang kape, weigh pa ako ng weigh. Hassle. Pwede siyang grind by weight and then pwede siyang grind by time. Talaga? Kung gusto niyo po siyang i-base pagdating sa seconds, kunyari, kukuha kayo ng 18 grams and then seconds kayo mag-base, pwede mo siyang i-convert by grind by time. Okay yun. Ristretto, double ristretto, yes po. Espresso? Yes po, single. So ito yung mga double dose natin? Yes po, double okay. dose. Tapos yung hot water natin is programmable din. Kunyari, kung may desire ka na ml pagdating sa hot water, for Americano mo, 150, pwede mo siyang iset. Okay. Ganun lang din. Long press lang, click mo lang yung hot water, once papatay mo, sa hot water ka lang yung papatay. Perfect. Okay. Programmable din yung by weight ito? Hindi. Paano programmable? Yung gusto ko yung kunwari, di ba? Kunwari, naka 18 tayo. Gusto ko out niya 36. Manual tayo, sir. Manual. So, kailangan ko na weighing scale? Weighing scale, sir. May dala ka, no? Lahat tayo, kapeng-kape na. Anong oras na? Walang ganun sa bundok. High-tech na grinder yun. Ito yung una naming shot pa lang. Siyempre, nagka-calibrate pa lang tayo. Hindi pa ito yung perfect na shot. Pero try na rin natin. Okay lang. May konting pakla, pero okay lang. Pero nawawala naman, sir. Hindi siya yung masamang pakla. Naman, good espresso. Ito, ristretto naman yung ginawa namin. Ang ristretto is double shot, di ba? Ng espresso. Mas acidic lumabas yung coffee ngayon. We're still calibrating it. Makuha natin yung perfect na pag-calibrate na pagtikim namin medyo yung parang siya, parang tsokolate. Minsan yun ang habol ng mga Pinoy. Yun ang gusto nilang panlasa pag sa kape. Napansin ko yung mga Pinoy ayaw sa acidic na kape. Pang ilang kape ko na to. Espresso pa to, ang tapang. Pang ko na to, pangatlo. Try natin ulit. Yun ang pagka may bago kang machine, may bago kang beans, kailangan mo lagi calibrate. Medyo nasa siya. Hindi pa. Medyo watery pa siya, yung ito. Actually, pinamasarap yung una nating pinuli. Take 4. Konti na lang. Konti pa. Targetin natin kahit 30 seconds eh. Okay sa akin yan eh. Disisit na raw. Hindi ko sure eh. Paano siya? Try mo. Naiya ka ba sa laway? Hindi naman. Hindi naman, sir. Check mo. Ikaw muna.
Kasi parang mas maganda yung sa camera. Tapos kunwari ako yung gumawa. Sige, ako naman daw. Testing, sige. Kailangan bago tayo malis. Sarap na. Masarap. Sa'yo na to. O gusto mo, akin to, sa'yo yung gagawin ko. Delikado yun, kung ako yung gagawa. Sige, tabi natin. Sige, ayan. Last. So, naka-program na yan, dahil pre-program na natin yan. Dapat okay na ilabas ito, hindi na kailangan ng windscreen. Yan, no? Ganda na ng labas ng espresso. Dito, ang pinaka-weakness ko talaga is latte art, saka yung pagka-froth. Mas magaling ang misis ko dito, si Trixie. Pinagtatawanan ako niyan pag ako nagpo-froth. Kung ano na nadodrawing ko. Yung mga tao, obsessed sa latte art, hindi nila pina-perfect muna yung crema nila. Perfectin mo muna yan, di ba? Yan. So tinanggal ko lang yung mga malalaking bubbles. Kasi pangit yan pagka nagla-latte art, yung malalaking bubbles. Kailangan daw yung itsura ng milk mo. Yung parang wet paint. Yan. Dami kong alam. Kunwari, kala mo expert. Sabay di man magaling mag-latte art. Minsan. Okay. Sige. Push mo, sir. Sige. Hop. Pwede ka na mag-cut, sir. Kasi doon ka nag-start sa pinakadulo. Dapat sa pinaka-center, sir. Sa center. Yes po. Okay na yan, sir. Ayan. Okay na yan. Art na yan. Art na yan. Huwag na kayong mangal. Art na yan. Okay. Dapat ang start mo lagi, sir, sa pinaka-center. Sa center. Okay. So mali pala nagsa-start ako dito. Yes po. Or Okay. kung gusto mong mag-start, sir, ipupush mo siya. Kaya ginaganon ko yung kamay mo kanina, Okay. sir. Gusto ko i-push. Parang ang tigas ng hawak ko Yun lang, sir. Parang asawa ang hawak mo Parang... Hindi, sir, kasi yung sir, yung kamay. Kaya, okay. Gets. Okay. Kita nyo naman yung art namin. Hindi man nagkakalayo masyado. Diba? Walang angal. Walang angal, sir. Walang angal. Okay. Ayan. Guys, so very fruitful day today. Nakapili tayo ng mga pinggan nga doon sa Crescent Moon. Nakapag-calibrate and testing na tayo ng ating D8 from Sanremo. So very excited tayo dyan. And eto na, titikim na lang tayo ng kape and we're done for the day. So guys, please don't forget to click on like and subscribe sa ating channel. We're binubuhay natin ulit yung ating channel dahil tagal na pahinga. So after nito, sunod-sunod na ulit tayo gagawa ng content para sa ating channel. Okay? So thank you guys. Bye.